laging nangangako, napapako palagi. Ito. The government was too optimistic. I mean, they admit that mistake. Uy, And pangako boy. they have been really employing more performative actions rather than actual results. So ano po ba ang sa tingin ninyong pwedeng gawin ng gobyerno to regain trust? Well, siguro ang dapat nilang gawin kasi ang pagkakamali nila nung nakaraan, pangako ng pangako ng mga bagay na hindi naman pala eventually hindi naman pala nila kayang tuparin. So siguro in the process pagpapangako nila na 'yon, nagke-create ng great expectations on the part of the public. So siguro ang dapat lang gawin is to manage the expectations of the public. But how? Bawasan nila yung mga yung mga pagpapapogi nila, so-called performative leadership. Kasi hindi naman talaga nila kaya mag-deliver eh. And tingin ko, hindi naman talaga nila gagawin kasi ang analysis ko diyan is that this anti-corruption crusade of the administration is nothing but a weapon used by the president against his former allies, turned over to the other side. That's very true. Yan, pangako nga ng pangako. Ayan na, ito na naman, may bagong pangako na naman siya. Yan. Coming toward the end. Malapit na raw matapos ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga questionableng flood control project ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Matapos na yung trabaho nila, we will see what they can do next. Talaga? But they really are coming to the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two. Bakit hindi na-imbestigahan si Jojo Cadiz? There loose ends that they have to clear up. Loose ends. Ito kaya? Bakit ito? Bakit connected pa sa DOJ? Ito. Sa DOJ, ayon po yan sa Malacanang. Bakit connected pa yan sa DOJ? Ito po nag-resign na Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Abay, konektado pa rin daw sa DOJ. Ayon po yan sa Malacanang. Akala ko nag-resign na to. Hindi ba tinanggap ng Pangulo? Yun ang problema. Nabudol na naman tayo. Yun yung tanong Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang. At hindi Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, good morning! Good morning, Steve. Mambubudol! Kinumpirma ng Malacanang na konektado pa rin sa Department of Justice ang nagbitiw nitong Undersecretary na si Jose Jojo Cadiz Jr. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, kinumpirma ni Justice Spokesperson Polo Martinez sa mga ulat na konektado pa rin at nakikita pa sa compound ng DOJ si Cadiz sa kabila ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Tikumpang Malacanang kung tinanggap ba o hindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Cadiz kaya nananatili itong konektado sa DOJ. Bago nag-resign, nagsilbing Undersecretary for Immigration and Special Concerns Cluster ng DOJ si Cadiz. Hindi pa pala, bagman ito ni Marcos Jr. Sa gitna ng pagputok ng issue ng umunoy pagiging bagman niya ng mga kickback para kay Pangulong Marcos Jr. Sinasabing dating personal aide ng Pangulo si Cadiz pero hindi pa ito kinukumpirma ng Malacanang. Samantala, Steve at Doris, maghapong puno ng aktibidad si Pangulong Marcos Jr. ngayong Biyernes. Kabilang na ang inaugurasyon ng isang sewage treatment plant dito sa Mandaluyong at pagdalo niya sa isang ceremonial signing ng kasunduan ng isang telco at satellite internet service sa Taguig maya-maya. Mamayang hapon naman ay dadalo rin ng Pangulo sa Von Donor na gaganapin naman sa Malacanang. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Christian, ibig sabihin, konektado. Di ba? Ito pa rin, sumisweldo pa siya. Pumapasok pa siya sa DOJ, di ba? Maaring ganon, pero kasi Steve, medyo hindi ganon kalinaw yung confirmation. Di ba niloloko lang tayo? Parang, kunwari ito yung fraud nila, nagbitiw na. Pero, sa likod niyan, konektado pa rin. Paano natatanggalin yan? Ibagman niya yan Di ba? Tapos meron pang sinasabi si Zaldico daw, namataan daw. Namataan sa Portugal daw.
Natunto na raw. Panay, kasi nungaling, alam mo yung pag ganyan din ang ginawa nila doon. No? Sabi niya, alam daw nila na si Bandag ay nasa Cordillera. Nasa Cordillera, ba't di nyo mahuli-huli hanggang ngayon? Ni Senador Ping Lacson ang kinaroroonan ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. At marami raw paraan para mapauwi sa bansa ang dating kongresista. Wow, Yan ang agenda marami po pala. ni Dexter Ganibe ng Abante. Bakit hindi nyo mapauwi kung maraming paraan? Nasa Ay, Portugal si dating Congressman Zaldico. Sabi yan ni Senator Panfilo Lacson batay sa intelligence gathering ng pamahalaan. Sabi ng DILG, ginagawa Intelligence gathering? Uy, niwala kami. ng gobyerno ang lahat Kinuha nyo lang sa mga chismoso. para maiuwi sa bansa si Ko. 1959 nang magsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at Portugal, pero walang extradition treaty ang dalawang bansa hanggang ngayon. Bagay na hindi problema para kay Senator Ping at hindi pa naman anya huli ang lahat para maiuwi sa bansa si Ko. Nothing is too late, kasi ngayon pala naman magsisimula yung trial sa Sandigan Bayan at sa mga korte. Mayroon ng warrant of arrest na na-issue laban sa kanya dahil wala tayong extradition treaty na umiiral between Portugal or some other countries na pwedeng naandun si Zaldico. So mas mainam na yung idaan nito sa UNCAC. Ang UNCAC o United Siguraduhin ninyo na magdi-deliver na naman kayo. Ang dami yung mga pakulo, ang dami yung mga pinagsasabi, pa-press con dito, press con doon. Pero sa huli, wala din naman, hindi yung mga sinasabi ninyo, yung pangako na Pasko, hindi sila magiging merry yung Christmas nila, anong petsa na ngayon, no? Tapos, tignan nyo yung ginagawa nila ngayon. Gusto nilang i-cover up itong flood control controversy na ito sa pamamagitan ni Atong Ang. Kaya nga, tingnan ninyo, mismo kampo ni Atong Ang nagsasabi na para tayong nasa pelikula. Sa lahat ng tagapakinig natin sa programa. Para tayong Tagapanood sa teleradyo. Opo, itinuturing na po ng DILG bilang most wanted sa Pilipinas ang kliyente po ninyong si Atong Ang. Ano pong masasabi nyo doon? Most wanted? Para tayo gustong itago ang issue ng flood control dito kay Atong Ang. Kaya makikita ninyo yung coverage nga ng media, Atong Ang. nanonood ng pelikula. Meron pa tayong mga terminology na armed and dangerous. Napakadelikado ng mga ganong pananalita. Nakakapangambaw yung mga ganong pananalita. Sana hindi tayo hindi manggaling sa gobyerno natin mga salitang ganyan na walang basihan. Parang naghahanap tayo ng dahilan at pamamaraan para mapalabas natin na si Mr. Ang nanlaban. Ano ba yan? Opo. Pero hanggang ngayon po, ay nandito pa ba sa Pilipinas ang kliyente po niyo? Nagkakausap pa ba kay Attorney Gab? Huli kami nagkausap, Alvin. Sa totoo lang. So yan ang ginagawa nila ngayon. Gusto nilang takpan yung medyo palubog na kasi yung issue Pero tignan natin kasi magkakaroon daw ng hearing itong si Senator Lacson, pero nakita ninyo gagawin nilang state witness yung mga sinungaling, yung kagaya ni Bryce Hernandez na gumamit ng peking identity, yun yung ginawang state witness. Samantalang sila Diskaya na nagpangalan ng mga congressman na contractors, wala. At mismong si Ping Lacson nagsabi meron 67 na contractors na wala na sa usapan yun, sa usapin. Kaya nga naman, hindi talaga malayo mangyari, alam nyo, sa usaping corruption na ito. May epekto ito sa incoming na ASEAN. Tayo po kasi yung magiging host country ng ASEAN 2026. At ano ang nasabi ng ating expert dito na may tendency na ang ipapadala lang nila na delegates ay hindi mismo yung leader ng bansa kundi yung mga lower ranks. Tingnan natin. 11 ASEAN member. Nababahala po ang isang ekonomista na posibleng i-boycott ng world leaders ang ASEAN Summit and ang iba pang mga related meetings na gaganapin po sa Pilipinas ngayong taon. Alamin ang dahilan sa report ni MJ Mondihar.
Magiging host ang Pilipinas at chairman ng ASEAN Summit and all related summits ngayong taon. Dahil dyan, inaasahan ang pagpunta sa Pilipinas ng heads of state ng 11 ASEAN member countries. Inaasahan din ang pagdalo ng world superpowers sa hindi miyembro ng ASEAN, gaya ng United States, China, Russia at iba pang bansa. Ngunit ayon sa CPA economist na si Cora Guidote, dahil sa kasalukuyang investor climate, ay nanganganib na i-boycott ng world leaders ang summit. Actually, medyo kinakabahan ako dyan sa pag-host natin sa ASEAN kasi usually pag walang tiwala yung mga bansang yan, baka hindi sila magpadala ng heads of state. Baka ang ipadala nila yung mga lower level officials lang. Diin pa ni Guidote, tiyak na nakikita ng potential investors ang panggigipit sa mga lokal na negosyo na tinuturing na kalaban sa politika ng administrasyon. Tingnan mo yung nangyari ngayon kay Congressman Leandro Leviste. He is a major businessman. Oo. No? He has invested in solar power plants. Tapos ngayon tinatanggalan siya ng lisensya. Just because may mga binunyag siya na katotohanan tungkol dun sa DPWH. Pinagmumulta ngayon ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated. Hindi, kahit naman ako, no? Ako yung foreign investor or direct investor. Mababalitaan ko na ganito ang ginawa sa isa sa mga investors. Ayan, si Leandro, no? Porque nagsasalita siya about sa corruption issue. Para sana masolusyonan yung corruption. Bigla na lang siyang ginanon doon sa kanyang investment or sa kanyang business. So kung ako yung investor, especially foreign investor, from the perspective of a foreign investor, hindi talaga ako pupunta dyan. Kasi may tendency, no? Kasi syempre pag ako, halimbawa, may mga red tape, no? Ang daming mga nag-aano sa akin, humihingi ng mga ano. Tapos pag ibubulgar ko yung mga yon, malalagay pa ako sa langanin. Malulugi ako. Kukuhanan pa ako ng pera. So talagang ito magiging malaking epekto, no, sa ating bansa. Kaya wala talagang pupunta. Kahit may mga world leaders, yung respect nila sa bansa natin, itong current administration, sobrang baba. At kung titingnan nga natin, no, like for example, itong si Irice, no, and the rest of them. Tingnan nyo yung nangyayari ngayon dito, no? Like for example, ito. Halos hindi na magkasya sa platform. Mahirap talaga makipagsiksikan. Mahirap po, especially po kapag Rasmar. Yung ganyan, hindi yan nangyayari yung panahon ng PRRD. Yung ganyan, siksikan. Ang daming mga infra na hindi natuloy or hindi tinuloy nung sumunod na itong administrasyon na ito. Kawawa yung taong bayan. O mandirigma sa kalsada, danas ng 4th-year college student na si Philip. Ngayon, 2032, yung PNR Elevated Rail. Dahil nasayang na yung pera. Pati na ang NSCR. Imbes tuloy na makinabang ang taong bayan, lalo pa silang pinahirapan. Ito po nangyari sa 2025, di ho ba? Yan yung nangyari sa tatlong budget. Inilipat niya tatlong taon. sa 807 billion 2023, 731 billion 2024, 531 billion 2025. Galing. Nilagyan ng mga flood control, ghost projects. At ang nangyari dyan, double whammy ang Pilipino. Dahil nasayang na yung pera, dahil hindi na pondohan yung counterpart dun sa mga foreign assisted projects, na-delay yung project. Kaya ang nangyari, from 2028, dapat yung subway tapos na. Hong Kong na sana tayo. Ngayon, 2032. Yung PNR Elevated Rail, from 2029 dapat ang target completion magiging 2032. At ang masama, dahil sa delay, tataas ang presyo. Babayad tayo ng mga penalties, commitment fees, at yung materials and labor costs tataas. Ang tinataya, sabi ng DOTR mismo during the budget hearing, na itataas nito. 1.3 trillion tong dalawang project na to, palamang 20%. So about 300 billion plus yung masasayang na salapi ni Juan de la Cruz na sana kung hindi ginawa yung kagaguhan ng paglilipat ng mga importanteng proyekto sa unprogrammed appropriation, sana meron na tayong pinakikinabangan at yung 300 billion na yan na masasayang, sapat na yan para makumpleto ang lahat ng backlog sa classroom sa Pilipinas. Ang dami na sana pangyayari sa atin sa transport, sa education, sa mga flood control, walang nangyari.
And ang masaklap pa dito, hindi aminado ang administrasyon na may kinalaman. Kung ito yung sinasabi ng tauhan mo na wala kang kinalaman, abay, wala na talagang pag-asa ang bansa natin. Presidente, ginagawa niya ang lahat para sa bayan dahil alter ego ka ng presidente. So lumalabas lang kung walang alam ang Pangulo dito at ginoyo, halimbawa lang ng isang sekretary. It means hindi kasabot ang Pangulo sa panluloko nila dahil inilihim nila para yumaman sila. Ayun, oo. Wala daw alam yung Pangulo, inilihim daw, ginoyo daw yung Pangulo. Ganun ba? So, ibig sabihin, tama yung sinasabi ni PRRD na weak siya, bobo pa siya, o kaya incompetent dahil ginastos lang sa sarili yung pera supposedly for confidential fund and intelligence funds. Saan napunta yon? Ibig sabihin, kung ginoyo siya, bobo pala siya. Oh. Ang ginagawa pag sasawatayin mo itong mga gobyerno, kakasuhan at kakasuhan kanila. Pero ang maganda rito ay hindi naman din tayo umaatras. Kasi tayo rin naman, kakasuhan din naman natin sila. Ng mga doktor, abogado at health advocates laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay sa iligal na paglipat ng pondo ng PhilHealth noong nakaraang taon. Para sa update, magbabalita live mula sa Office of the Ombudsman si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang sinampang reklamo? Angela, kasong graft, plunder at technical malversation. Ayan ang mga kasong inireklamo laban kay dating Finance Chief at ng Executive Secretary Ralph Recto at sa dating Presidente at CEO ng PhilHealth dahil sa paglipat ng bilyong pisong pondo ng PhilHealth. Sa 33 pahina ng mga dokumento, idinetalye ng mga grupo ng doktor at abogado ang reklamo kaugnay sa illegal na paglipat ng 60 billion pesos na umano'y reserve funds ng PhilHealth o ang Philippine Health Insurance Corporation noong 2024. Ayon sa isa sa complainant sa si Attorney Rodel Taton, bagaman walang binanggit na liability ang desisyon ng Korte Suprema laban kay Recto at in good faith ang paglilipat ng pondo, ito pa rin daw ay may tuturing na gross inexcusable negligence. Imbis daw kasi nagamitin ng pondo para sa pagtaas ng investment ng PhilHealth, pagpapahusay ng mga benepisyo at pagpapababa ng kontribusyon, inilipat daw ito at ginawang pondo para sa program at unappropriated projects na posibleng para lamang daw sa interes ng iilan at gayon din ang paggamit sa mga ito sa korupsyon. Matatandaan na Disyembre noong nakaraang taon, unanimously na ipinag-utos ng Korte Suprema ang pagbabalik ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na naunang nailipat sa National Treasury. Gayon din ang pagpapawalang bisa ng Special Provisions number 1 ng 2024 General Appropriations Act. Gayon din ang Finance Circular number 003-2024 na inilabas na may pag-aabuso sa desisyon na katumbas ng kawalan o kalabisan ng jurisdiction nito. At ang paglipat ng pondo ng PhilHealth na paglabag daw sa Section 11 at hindi lang ng yan, Universal. pati din si Lebiste. Wawa naman, Auntie Claire. Pagkakataon naman pagkatapos ito para sa mas mahabang talakayan. Pero unang-una tayo ay narito ngayon sa Balayan Regional Trial Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa. Okay. Dahil wala akong... This is a very good development on our side. Bakit? Bagamat ayaw niyang ipakulong mas maganda ngayon, hindi na lang niya ipakulong Ang ginawa niya is lawsuit. Meron siyang hinihiling na damage fee. Very sure itong si Kong Leviste under the counsel of Attorney Tupacio na ang kanilang sisingilin kay Claire Castro for cyber libel doon sa mga vlogs niya na fake news. Ayan, makakasuhan siya pero ang gagawin, di papakulong, pagbabayarin. Magkano? Doon ka magugulat at malulula. 110 million pesos. Patay! Hindi po biro yun. Tingnan natin kung hanggang saan kaya nilang bakapan itong si Auntie Claire. Lagot ka ngayon, Auntie Claire. Yan kasi nakukuha ninyo. Ayan, kayo. Ralph Recto for milking the budget, no?
Ikaw naman, Auntie Claire, for being the asong ulol ng tahol. Ayan, yan ang napala ninyo. Ito, ang balita natin, maalala ninyo ito. Yan. Ito po ay sunog na nangyari sa QC 2 months ago. At ito po ay may mga nasunog daw na mga files, pero ang sabi nila, wala daw files ng flood control na involved. At pagkatapos nito, anong sabi ni Ombudsman? Ito. Anong sabi niya? I am asking the NBI and the BFP to check if there's arson. Kung ito ay sadyang sinunog o aksidente. Madali naman malaman niya kung arson yun. Pero hopefully, ay natural cause yan. Pero I'm sure that there are backup documents naman nakitig dito. And it's a working day, so people were able to save their computers, so which contain the information. At, ano sabi? Computer? And it's a working day, so people were able to save their computers, so which contain the information. At syempre, it's disturbing that Disturbing? In a place like Quezon City, ay masusunog yung records Disturbing sa daw. office na maraming investigation pa ang kinakailangan magyari. So, we're just worried that it might stifle some or become an excuse. O, di ba? Kapanipaniwala yung kanyang press con nito. Na paimbestigan nila, alamin nila kung ito ay arson, sinunog o sadyang nasunog. Disturbing, kapanipaniwala talaga, no? Yung kumbaga, sila ang tumutulong sa atin na mabigyan tayo ng kasagutan o solusyon or investigation. Pero tanungin natin anong petsa na ngayon, 2026 na. That was 2 months ago. Walang nangyari dito sa investigation. Have they found an answer kung ito po ay sinunog, may arson ba, meron ba, ano nangyari? Wala po silang update. At kahapon lang, 2 days ago, just the other day, meron na namang nasunog, sa Baguio. Tingnan natin. Iniimbestigahan na ang pagkasunog ng opisina ng DPWH At syempre, to the rescue, ang sagot naman ni Mayor Magalong. sa Cordillera Region. Miyerkules, nasunog ang bahagi ng gusali na hinihinalang nagsimula sa Financial Management Records Room. Sinasabing nakita ng mga residenteng nag-spark ang poste ng kuryente sa tabi ng gusali. Nag-spark lang daw. Nakaamoy ng usok. Naapektuhan ng sunog ang malaking vault sa gusali na naglalaman ng mga dokumentong may sensitibong impormasyon. Pero sinasabing fireproof ang vault at naisumite na sa Commission on Audit ang mga dokumento. Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na natupok ang ilang sensitibong dokumento. Natupok ang ilang sensitibong dokumento. Patay! Na mas makabubuting hintayin ang resulta sa investigasyon. O, di ba yan yung sinabi nila 2 months ago? Antayin natin yung resulta ng investigasyon. Mismong ombudsman ang nagsabi. O, anong result? Wala. Ganito na naman sasabihin nila ngayon. Ang sabi ng mga investigador, ang sabi ng mga chismoso, ang mga witnesses daw, ang mga witnesses daw, nangyari yung sunog. Nagkaroon ng spark. Nagkaroon ng spark. Yung isang electrical post sa tabi ng Bureau of Fire, ay itong DPWH. Sa tabi lang sa tabi. Regional Office. After that, it was followed by the fluctuation ng current. Grabe, no? Spark, fluctuation, tapos mismo doon sa room na yun, And then doon na yun, nakaamoy na sila. Ang galing, galing. Spark sa kabila, sa katabi, fluctuation, tapos doon mismo sa room na yon, kung saan mayroong mga maselang dokumento. Galing. Nakaamoy na sila ng sunog. What a coincidence. Nga nila, doon na nila na-determine na maapoy na yung kanilang stock room. Bantay sarado na ang DPWH. Diba? Sensitibo yung mga yan. Bantay sarado ngayon ang opisina ng DPWH Cordillera Administrative Region kasunod ng sunog sa bodega ng Financial Management Records ng opisina. Ilang sensitibong dokumento umano ang nadamay. May report si Oscar Oida.
Bandang alas 5 ng hapon kahapon, napansin ng isang utility worker sa DPWH Cordillera Administrative Region ang usok na nagbumula sa isa sa mga kwarto. Nagpatulong ang utility worker sa mga gwardya at driver na apulahin ang apoy gamit ang mga fire extinguisher. Ayon sa Bureau of Fire Protection Baguio, wala na silang nadat ng apoy. Sa investigasyon, lumabas na bodega ng Financial Management Records ang natupok. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may mga nakakita na may spark sa posting malapit sa gusali. Sinundan daw ito ng fluctuation ng kuryente. Di ba? Saan yan yung mag-spark? I mean, of all the rooms na pwedeng masunog, of all the locations, ito pa. So makikita ninyo yung correlations ng mga pangyayaring ito. Talagang hindi malayong isipin na meron talaga silang pinagtatakpan. Maalala nga ninyo yung 2 months ago. Hindi ba't ibinulgar ni Leviste? Bago nila yung sinabi na ito si Leviste, sa pilitang kinuha yung mga meron siyang ibinulgar na merong nawawalang computer. Ang computer na yun, very crucial yun kasi yun yung Cabral files. Baka ilan lang ang... The region puro yung nasunog eh. Pero... Hindi naman nasunog yung central office. Kaya, akala ko, may copy. Hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko, may kopyan ito ang ICI. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pa lang mga computer. Yusek Cabral. Nawala. Kaya para malaman natin ang tanong, sinong kumuha? Proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung nasunog, baka... Tingnan ninyo nawawala, sabi niya. Pero, hindi niya sinabi sa oras na ito na nakakuha na siya ng kopya. Pero nawawala yung computer. Nakita niyo naman sabay na lumabas ng vicinity si Leviste at saka si Cabral during that time. So, walang sabilitan doon. Kagaya ng idinitalya nitong si Vince Dizon kung paano daw sabilitan. Sir, once and for all, itong Cabral files na ito, kasi nung nasa bakasyon po kayo, ang sinasabi po ni Congressman Leviste, humihingi siya ng clearance sa inyo. That's one, na ito'y ilabas sa publiko, yung kanyang hawak na files. Pangalawa, pinahintulutan nyo siya na kunin itong Cabral files na ito sa office mismo ni Yusek Cabral. May visuals pa po ito. Ano ba talaga ang pangyayari dito? Ano ba kwento nito sa inyo? Ipapaliwanag ko po ng mabuti. Dalawang araw ko pa lang po ito sa DPW. Tumawag po sa akin ang yumaong Undersecretary Cathy Cabral na nandun daw po sa opisina niya si Congressman Leviste at humihingi ng files. Ang tanong ko po, ano ang hinihingi? Ang hinihingi daw po yung district allocations ng mga proyekto. Meaning, bawat distrito sa Pilipinas, ano ba ang mga proyekto? Naman, allocables. Ano ang total? Ang sabi ko po kay Yusek Cabral, that is public information yan. Kasi yan ay nasa budget, yan ay nasa National Expenditure Program. So, ibigay dapat yan. Yun po ang sinabi ko kay Undersecretary Cabral. Ulitin ko po, yung legislative district allocation. Yan po, anong taon yan, para sa anong taon? 2025 po ata sa aking pagkakaalala. Sabi ko pa nga doon, kahit naman anong taon yan, public information dapat. Public? Anong public? Hindi po quote on yan. Public. Okay. Pero ang nangyari po, after noon, ako po'y nakatanggap ng report. After ng mga ilang pangyayari, na si Congressman Leviste daw po, nagpumilit na mag-save ng mga files sa isang computer. Grabe yung nagpumilit. Kasuhan mo rin kaya to, Kong Leviste. Kaya nga nakita niyo yung pagsisinungaling nitong si Dizon, Kunwari din daw siyang duda doon sa file sa Baguio. Ano pong report ng inyong mga tauhan doon, Sec? Itong sa ongoing nangyari lang po sa Cordillera. Ang initial report po, unang-una, awa ng Diyos, napakaliit na portion nung office ng regional office ng DPWH sa Baguio ang nasunog. Parang
2 square meters yan. So maliit lang po talaga na area. Na-control po ito agad. Pero ongoing po ngayon, ang dalawang kailangan nating malaman dyan. Kasi alam mo, Manong Ted, nung nalaman ko na nasunog ang regional office o nasusunog ang regional office ng Baguio, 2 days after ako mag-announce ng Regulon at tatanggalin yung ililipat yung regional director ng CAR. Talagang nagduda po ako dyan, Manong Ted. Kaya nga po tinawagan, nag-usap po kami ni Mayor Benji Magalong pati yung kanyang fire chief ng BFP sa Baguio para talagang siguraduhin, number 1, mapatay kagad yung sunog, awa ng Diyos, napatay agad kaya mag-iit lang mo yung nasunog na area. Pero imbestigahan talaga kung ano ang cause. So, ang initial na sinasabi nila, yung usual na naririnig natin, na may na-short na wire sa kisame, etc. Pero hinihintay ko pa po yung final report ni Mayor Magalong at ng BFP dyan. To the rescue dito, itong si Magalong, no? Nagko-connivesan tong dalawa, si Dizon sa si Magalong. Dahil, syempre, ang gagawin nila dito is pagtakpan talaga, no? Kunwari, kunwa na duda, ikaw magano ka sa balibalitan na Rigo doon, kumbaga yun ay mga aligasyon pa, mga chismis pa yun, tapos sasabihin mo, duda ako kasi ganito, ganyan. Pero the truth is, meron talaga kayong balak na, kasi nakapagtataka, of all places, bakit doon? Sa DPWH. Nangyari na yan 2 months ago. Hindi na imbestigahan ng ombudsman mismo na kung saan galing, sino, meron bang may kagagawan. Hanggang ngayon, wala. Tas ito, may bago na naman. And it's very, nakakaduda talaga na DPWH. Tapos may mga files na mga maselan. Hindi ba? Parang napaka-imposible na hindi interconnected ito. Lahat kasi ng mga ginagawa nila, lahat itong mga pinagagawa nila is just for them, no, to save nila yung kanilang mga sarili. Pero pagdating sa kanila, ayan, ang ginagawa sa atin, kinakasuhan, sinususpende. Ganyan klase na ang gobyerno meron tayo ngayon. Pero, sabi nga, hindi natutulog ang Diyos. At sabi nga ni PRRD, there is always a time for reckoning. Magsaya kayo ngayon, pero later on, kayo din ang kawawa. O kagaya ng mga yan halimbawa sabihin na natin, hindi, nakasuhan pangalan nito si Castro, si Recto, pero ibabasura din yan. Sige, sabihin natin ibabasura kasi hawak pa nila ngayon . Pero later on, the next administration, pwede pa nilang ungkatin yan, ilabas at i-refile nila ulit. Kagaya yung ginawa nila sa mga ngayon. Kaya yung mga iba, naghihimod puwet na, tumatahimik na. Kasi ang ginagawa ng administrasyon ngayon, inuungkat nila yung mga old nilang issue pang panakot sa kanila. Si Magalong, nakita nyo. Si Yorme, nakita nyo. Medyo di ba? Kasi may issue, ini-issue nila si Yorme doon sa Divisoria. Si Magalong dyan sa Rocknetting. Kaya nakita nyo, medyo talaga tumahimik na sila. O kaya, kumampi na sila doon. Yun, ganun ang ginagawa niya. Itong mga nakasuhan na, itong mga nawawanted na, pinaghahanap na, dahil they refuse to gawin yung mga gusto ng administrasyon ngayon. Pero, yun nga, panahon nila ngayon, later on, tayo naman.